Nung panahong bumabagyo kasi, laging nagba-brown out. At ang naging problema namin, pag brown out, hindi kami nakakapaggiling nung karne ng baka. Hello mga boss, kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Christopher Orbillo, ang may-ari ng Blesildas Special Pansit Kabagan. Isa akong guro sa umaga, nagbebenta ng pansit sa gabi. And pati na rin pag weekend. So, guro na nagninegosyo. So, ayan. Bakit nga ba kailangan magkaroon tayo ng generator? Yan. Pagka meron tayong food business. Yan. Pag food business owner tayo. Yan. So, yun yung dadalhin natin ngayon mga boss sa video na to. So, kwento ko lang kasi mga boss. Ito yung kwento. Nung nakarang taon dito sa amin, halos sunod-sunod yung bagyo. Sunod-sunod talaga mga boss. Hindi pa nakakaalis yung isa. Meron na namang paparating. At kapag ka bumabagyo mga boss, maulan, bumabaha, at ang nangyayari, yung kagel ko, yan, dito sa amin, yung supply ng kuryente, napuputol. Napuputol mga boss, brown out palagi. So, umasa na lang kami sa solar, ilaw, and kapag may budget ka, sa generator. So, ayun. Kaya, nung sunod-sunod na brownout mga boss, apektado yung aming Pansit Kabagan negosyo. Kasi, yung isang toppings namin mga boss, yung giniling na baka, para makapaggiling ka, kailangan namin ng panggiling. Yan, yung meat grinder. So, kailangan mo isaksak yun para gumana. Kailangan mo isaksak para gumana. Para may maluto na panggiling. Kaso, pag brown out, wala talaga mga boss. Walang pagsaksakan, walang power supply. Kaya yun yung nagiging problema. Natetenga kami, hindi kami nakakapagbenta. Kaya, ang naging solusyon namin nun mga boss, mano-mano, tinatadtad. Tinatadtad namin yung karne ng baka. Kaso, nakapagod. At hindi siya sustainable. Nakapagod sa kamay at hindi maganda yung pagkagiling niya. Kaya, mga boss, buti na lang nun, mayroong generator set yung bayaw ko. Malayo man yung sa kanila, pero binubuhat ko yung panggiling ng baka at doon ako nakikisaksak. Ayan. Kaya mula nun mga boss, sinabi ko sa sarili ko na kailangan merong generator set kung gusto mong makapagpatuloy sa pagninegosyo, food business, kahit walang supply ng kuryente. Ito pa yung naging kumbaga pangyayari mga boss. Nung brown out, palaging brown out, dun pa naman malakas ang customer. Nagulat kami doon mga boss. Doon pa naman maraming dumadayo para magpansit dito sa amin. Kaya sabi ko talaga, problema to pag hindi namin nasolusyonan. Ayan. Kaya, ayun. Buti to the rescue yung generator set ng bayaw ko. Pero nung tapos na yung mga bagyo-bagyo, mura na rin ang generator. Ayan. Ayun, talagang ah, kumuha na rin kami. Kumuha na rin kami. Pero yung kinuha namin mga boss, galing sa kaibigan ko. Yan. Galing sa kaibigan ko lang. Hindi niya rin nagagamit. Di swerte namin, meron siya kaming generator ngayon. So, ayun. Yun yung kwento mga boss. At reason kung bakit kailangan nating may generator set kapag meron tayong minamanage na food business. Malaking tulong mga boss, hindi lang sa panggiling, pati na rin kapag kailangan mo magpalamig ng soft drinks. Yan, partner kasi ng pansit mga boss, yung soft drinks. So, ayun, pang ilaw, kapag may gabi na pumunta, so, i-on mo lang, ayan, may supply ka ng ilaw. So, hindi mo problema. Pati na rin pagka, mga boss, kinulang ka ng tubig,
Kasi ang problema kasi pag brownout dito sa amin ng mga boss, wala ding supply ng tubig. Yang nangyayari, mano-mano yung pag-iigib. Pero pag may generator, ayan, saksak mo lang yung water pump. Ayan. So, ayun, may lalabas na tubig dun sa well. So, ayun, ganun siya kahalaga. Ganun ko siya tinitingnan na sobrang halaga yung generator set mga boss kapag mayroon tayong food business. Lalong-lalo na, lalong-lalo na sa pag-ooperate ng refrigerator or yung chiller. Kasi mga boss, tayo mga nasa food business, kailangan natin ng power supply para ma-preserve yung mga toppings, yung mga karne, pansahog, gulay, yung noodles. So, kailangan natin ma-preserve yun. So, kung wala tayong power supply, masisira. Masisira lang siya. Kaya, ayun, napakalaga na magkaroon ng generator set para gumana pa rin yung ating mga appliances. Kasama na dyan yung ating freezer, pang preserve ng ating mga ingredients. Yan, mga raw materials sa ating food business para hindi mabilis masira at hindi tayo malugi. Kaya, ayun, kailangan nating mag-invest sa generator. Hindi naman, ngayon at may power supply, hindi natin nakikita yung kanyang halaga pero once na sunod-sunod ang brownout mga boss, ayan, walang kuryente, mapapadasal na lang tayo na sana may generator. So, ayan. So, ang gamit pala namin mga boss na generator ay diesel generator. Ay, oh, gasoline pala yon, gasoline. So, ayun mga boss. Yung kagandahan niya. Kaya ang natutunan ko sa kwento ng generator na yun mga boss is paghandaan yung mga araw na alam natin, ma-anticipate natin na may problema na darating. Yan. So, kung alam na natin, kung matagal na tayong nagninegosyo at sa buwan na to, sunod-sunod ang bagyo. So, paghanda na natin yon. Malayo pa lang, mag-invest na tayo ng gamit para just in case nagka-problema sa mga buwan na yon, ready tayo. At kapag ready tayo makapag-serve sa mga tao na naghahanap ng makakainan kahit na bumabagyo, tayo yung panalo sa bandang dulo, 'di ba? Kaya ayun, isa sa natutunan ko, kailangan nating maging handa palagi. Ayan. So, yun lang mga boss. Maraming salamat. At nga pala, kung naghahanap kayo ng masarap na makakainan ng pansit kabagan, ayan, at malapit lang kayo dito sa amin sa Flora Apayao, dayo lang kayo dito sa Poblacion East Flora Apayao, tapat lang ng NIA Flora Apayao. At kita-kits tayo dito, makapagkwentuhan at makapagkamustahan na rin sa tungkol sa buhay-buhay. So, yun lang mga boss, maraming salamat. At muli, ako si Christopher Orbillo at naniniwala na ang tagumpay darating din yan sa ating buhay. Basta wag lang natin kalimutang magdasal at galingan natin araw-araw. So, yun lang mga boss. Maraming salamat. I love you. God's love you. Bye-bye.